ng kadre. Ibig sabihin, kung sino mga mas leader dyan, na mahusay talaga mandebate, mahusay magpropaganda, mahusay mag-ahitasyon, na mawawanted na siya, hinahabol na siya ng military, binawanted na. Namumundok na yon, automatiko. Kaya ang pakinabang, ang ugnayan ng parlamentaryong pakikibaka o yung nasa legal, ano po, at saka yung armadong pakikibaka ay mahigpit ang pagtutulungan yan. Ang lahat ng nasa legal na organisasyon, na yung makakaliwa, na nawawanted na mga aktivista, yun ang nagiging kadre sa bundok. Kaya hindi po pwedeng walang kaugnayan yun. Kaya nga sabi ng ang paninindigan ng CPP, legal na pakikibaka sa kalunsuran at armadong pakikibaka sa kanayunan o sa kabundukan. Habang bumibira sa kabundukan, ang mga armado, naglulunsad naman ng rally demonstrasyon sa kabayanan o kalunsuran. Yun ang ibig niya sabihin doon. Ano naman, Kaaris, yung mga issue na sinisigaw nila diyan sa mga demonstrasyon na yan? Pangkalahatang issue na dyan, kung anti-imperialista, maraming dala dyan eh. Lahat ng sektor, kahit na rightist yan, kahit na ni Marcos, loyalist, KSU, ano pa mga organisasyon yan, basta anti-imperialista halimbawa ang issue, galit ka sa mga pagsasamantalang mga dayuhan dito, galit ka sa taas ng presyo ng bilihin, nakikisa kayo dyan ang CPP. Isa yun sa issue. Lahat ng organisasyon na, check naman, lahat yun dala. Maski yung mga nasa gobyerno, dala eh. Kaya sa mga rally demonstrasyon, ipakikitang ganyan kalakas na ang na-influensyahan din ng CPP. Ginagamit din yon ng CPP, yung ganong propaganda sa ibang bansa, sa mga alliance work, kung tawagin, yung pakikipag-alyado ng National Democratic Front. Pakikita na ito, ang dami na naorganisa ang mga nasa parlamentaryong pakikibaka o sa legal. Kaya kailangan suporta ng ibang bansa, yung mga libo-libong tulong, kung ano pa man tulong. Pinakikita na ito ang pagsasakripisyo ng mga nasa kilusan. Kaaris, bukod dun sa sinasabi mong pakikisakay, no, ng CPP sa mga organisasyon, sa mga isyong ito, pumapasok din ba kayo sa mga organisasyong ito o sa mga sektor na ito? Pangkalahatan ng katangian ng CPP, kailangan, ang prinsipyo dito, kailangan lahat ng organisasyon, legal, kahit na yan ay hawak ng gobyerno, ay pasukin. Anong mga sektor ang pinasok niyo na o sinikap pasukin? Pwede at siguro, papaano? pwede siguro pangkalahatan pa rin masasabi ko dito dahil masasabi ko sa inyo, ako'y kumilos ng 8 taon sa bundok eh. Basta ang alam ko yung ugnayan niyan sa legal, ano po. Hindi ko masabi kung aling organisasyon na, ano. Basta ang mga nasa religious sector, ano po, alam naman natin yung mga nasa simbahan. Napasok niyo na yun? Paano ang ginawa? Hindi ko mapapatunayan kung aling mga institusyon nyo, no? Pero basta ang alam ko, may direktang ugnayan niyan sa mga taong simbahan. Ang issue lang naman dyan ay anti-imperialista, anti-pasistang issue. Kapag kakausap ng CPP, na membro ng CPP, ang isang pare o isang madre, o basta isang relihiyosong tao, ang usapan dyan ay hinggil sa human rights violation. Si ganito pong tao, si ganitong sibilyan, binugbog ng military, isnalwid sa ganoon, kakaawa po naman yung tao, ano sa tingin niyo father o ano sister, o loko talaga mga militaryong ganyan. Mga ganong karaniwang issue, sakaya na yon. Unti-unti na ibine-brainwash ang pare. Paano nagkaroon ng pare? Di ba nung una, kukunin na yung istorya. Nung panahon ng Kastila, ang mga pare dito ay mga Kastila. Ngayon, ang mga paring Pilipino nung una, pinagpapatay. Ibig sabihin, kontrolado ng paring Kastila ang mga paring Pilipino. Kaya sa ngayon ay kontrolado pa rin yan, kasi ganyan, paliwanag. Hanggang sa unti-unti na, nagre-rebelde na rin ang pare. Kaya hindi kataka kami nagre-rebel din pare. Kasi nabe-brainwash ng CPP. Hanggang sa pare siya pero hindi na naniniwala na sa Diyos. Meron ng ganoon. Ang sektor ng paggawa o ang labor sector, paano naman ang ginagawa niyo sistema? Karaniwan dyan, di po ba may mga union? Meron sinasabi ang mga organizer na dilawan. Meron pulahan. Kapag pulahan, ito yung sa kontrol ng CPP. Ang mga organizer dyan, mga propagandista riyan ay miyembro ng CPP. Kapag ang isang pagawaan ay walang union, sisikapin magtayo. At ang inaalpasan doon kadre. Isinasakripisyo yung kanyang pamilya, iwanan yun, bibigyan siya ng CPP ng isang lugar, ng isang pwestong matitirahan, at saka lahat ng mga contacts na mayroong mga legal na mga ayaayos para maging isang manggagawa siya doon. Katapos, magpupropaganda siya, mga legal na mga propaganda na hindi siya mahalata. Karaniwan yun. Mayroong mga ahitador. Yung mga
inaapi talaga yung hindi ba may mga division yun, may mga departamento yun. Anong issue dito sa departamento na ito? Ito. Sa tingin nyo ba magpupropaganda na yan doon? Habang sa unti-unti yung mga nakikita na mamatitino o yung mga progresibo, ibig sabihin yung mga masigasig, pinag-aaralan yun kung sino i-recommenda, tapos i-check yung background niya. Kung okay, iimbitahin siya sa lihim na pulong o teach-in para dalhin sa isang beach o kung saan mang lugar. Makita mo, orientation na yan sa partido. KOP, kursong orientasyon sa partido, pasusumpain na siya sa BKP. Yun. Batayang kursong pampartido hanggang sa maging kasapi na siya ng Partido Komunista. Pagpasok niya doon, iba na ang pananaw niya. Kapag siguro mukha sa inyo kung hindi niyo pa kabisado ang BKP, pwede kayong magsaliksik doon sa libro na yun. Pag yun ay binasa niya yun, pag nabasa yun ng isang unionista o ng isang nag-aaral sa sitwasyon ng bansa, ang mabilis makapanghikayat yun. Ibig sabihin, kung magtatakda ka siyempre ng layunin, baka ikaw mamulat nun eh. Mabrainwash ka ng babasahin mo. No? Yung BKP, Batayang Kursong Pampartido. Pwedeng sabihin mo sa amin yung mga specific na katungkulan mo bilang Vice CEO at ano yung mga active participation mo dun sa mga mass activities ng NPA? Katulad nung nabanggit na kanina, pwede magdetalye na lang tayo sa mga military operations. Sa military operation, 1982, buwan siguro ng February yun, isa ako sa napili na maglikwida o pumatay doon sa isang PC informer na ang kaso naman nun sa NPA, sa amin mismo, naitip kami noon eh. Sa isang bahay na tinitigilan namin, na-expose kami at ang aming pinagdudahan nun yung babae na may gusto doon sa isang kasama ko. Ngayon, hindi naman ginusto dahil may patakarang sinusunod kami. Napahiya yung babae, nagsumbong sa PC. Tapos, pinutukan yung aming bahay na tinutuluyan hanggang sa kami umalis. Noon, nung mapag-aralan namin kung sino-sino na maaaring nagpahamak, isa yun, yung babae na yun na lumabas. Kaya nung mga 10 days ang makalipas noon, 10 araw, isa ako sa napili na mag-Sparrow at ipina-Sparrow sa akin yun. Ako nag-lead doon sa Sparrow. Yun, sa masabing mabuting bang nangyari o masamang nangyari, sa 4 na puto ko doon sa babae, hindi namatay. Tapos, di question yun pala sa akin kung tatandaan niyo yung note na yun. Tapos, dun sa sumunod naman, 1984, nag-Sparrow kami sa Mahayhay, Laguna, sa piyestahan noon. Hindi ko lang matandaan kung anong petsa yun eh. Yung isang PC, nakatambay na naka-Armalite, ni-Sparrow namin. May kasama rin akong isang bago pa, mga 15 anyos lang kasama ko. Ni-Sparrow namin, nakaagaw kami ng Armalite. Hindi ko nadala yung ammo pouch o yung bala. Basta naagaw lang namin Armalite, basta nabaril ko siya, kuha ko yung baril. Tagumpay din yun. Yung isa, Sparrow noon sa isang barangay captain na recruiter ng CHDF noon. Dahil sama-samang ugali yung sa baryo, yung mga tao ba na walang makakain, sasabihin, sige, punta ka sa bahay, kumuha ka ng kalating sakong bigas. Tapos, pag may nakita ka kay NPA, sumbong mo sa akin. Parang kapalit na yon yung ganon. Yung Sparrow din namin yon. Yun, ako rin yung nag-lead. Ako na rin yung binigyan ng assignment noon. Bali, 3 sunod-sunod na Sparrow yung 1982, 83. 1984, October 14, 1984. Nakasama ko sa raid sa munisipyo ng Liliw. Kami 12 kataong pumasok doon. Ang naging katungkulan ko noon ay Vice Squad Leader o Vice CO ng operasyon. Sa 12 katao, ako yung pangalawang CO. 3 kami pumasok sa loob ng munisipyo, yung iba ay mga gwardiya na sa labas. Nakuha namin yung mga armas ng munisipyo. Kalipas noon, 1986, na-encounter naman ako noon. Kasama ko yung 5 tao. 4 katao, bali 5 kami, ako ang team leader. Ang plano rin namin noon, mang-Sparrow sa bayan ng Mauban. Isang CHDF na po sa kalang ipa-Sparrow noon sa amin. Sa kasamaan palad naman, dahil kami mga nakapistol, sa dinaanan namin sa bundok, naandun pala yung Sparrow namin kasama ng military. Hindi namin alam na sa magkabila ng daan, naandun yung 2 bahay. Pagdaan namin doon, na-check kami. Yan, lumaban na kami ng barilan. Ayun, natamaan na nga ako dito. Namatay yung 2 kong kasama. Tapos may tama ako.
naiwanan ko na yung baril ko dahil pagbunod ko ng baril ko, natamaan ako dito. Di, yun, naiwanan ko na yung baril ko. Isa yun sa nakakasamahan ko mga kaso. Itong munisipyo ng Pagsanghan, Laguna, kasama rin ako sa raid noon. By CO rin doon, tapos driver ng isang jeep. Yung ambush kay Captain Katapang, nakasama rin ako doon sa ambush. Siguro 24 kami kung 26 katao. Ang na-ambush namin noon ay 17. PC at saka pulis. Tagumpay din yung operasyon. Posisyon ko rin noon by CO. 1986 siguro yun. Hindi ko masyadong mamemorya ang petsa. No? Tapos yung raid sa detachment ng Coast Guard sa Real, Quezon. Yan, tagumpay din yun. By CO, second by CO, pangatlo akong command doon. Dahil ang bumira noon ay platoon size noon. Kalipas yun, ambush sa Louisiana, sa 5 pulis, namatay lang yung 2. Ngayon, isang masamang kwento rin sa akin doon. Natakot yata yung assault team para kumuha ng mga baril ng patay. Dahil natantya ko kasi baka abutin kami na reinforce na mga tangke. Nagpresenta na ako, nag-volunteer na akong kukunin ko yung baril. Akala ko nagkakaintindihan na yung buong tropa na kasama na ang pumupunta rin sa kalsada. Ngayon, pinagbabaril ako ng mga kasamahan ko. Buti, may anting yata ako sa bala nung panahon yun. Hindi ako natamaan. Ibig sabihin, bagong gising. Nagising sila, nagpuputukan. Akala kaaway pa rin ako. Yun, isang masamang kwento sa akin. Yung ambush din sa Louisiana noon, yung isang 6x, isang laman, bigo yung operasyon. Yung mga labanan na sunod-sunod doon sa Batangas, kung nabalitaan nyo yun. Halos sa tuwing 10 araw na labanan sa Batangas, 1987, yung raid sa Puting Kahoy Detachment sa San Juan, PC, yun, tagumpay din doon. Posisyon pa ba? Okay doon? Vice ako doon. Sa ambush kay Captain Adormeo sa Laia, San Juan, Vice rin doon. Kasama pa yata si Gabenji noon eh. Itong isa pang ambush. Raid sa Barangay Balibago Detachment sa Lian, Batangas. Kasama na rin kami doon. Vice pa rin. So yan yung mga sinasabi mo, yung mga operations nyo against sa mga military. Paano naman yung mga operations nyo against yung mga civilians, like yung mga landlords, yung mga ganun? Yung isang karanasan namin dyan sa Sariaya, yung si Maning Cuello, kilala yung landlord na taga ron sa Sariaya. Meron siyang private army, yung katawagi CHDF noon, armado yun. Dahil mga reklamo ng mga nagkatrabaho sa asyenda, ganon, na nanggigipit sa mga tao roon, nagpapautang ng kesyo, may patubo, tapos mababa ang presyo ng ibinabayad sa kanila. May utang na buhay. Ni-raid namin yon. Kinuha namin yung mga armas noon, nagpanggap kami military. Tapos ini-hostage, kung nabalitaan nyo, pati yung pulis na kapatid niya, si Mario Cuello. Dinala namin sa bundok. Tapos tawag natin, press release ba? Pinalaya basta siya na merong media. Yun. Pinalaya yun nun. Patakaran kasi sa mga Panginoong may lupa o yung landlord na po sakala may utang na buhay na, pinapatay na yun. Palibhasa ay hangad ng CPP, NPA na makapagpropaganda, manalo sa propaganda, pinalaya pa rin. Dahil middle forces na ang kinabibilangan niya. Pinalaya pa rin. Anong, diba sabi mo naging miyembro ka nung liquidation squad? Ano naman yung mga nagiging basehan para mag-liquidate itong taong ito? Karaniwan na yung mga reklamo ng taga-baryo. Sinasabi na si ganito ay informer. Tapos may mga kaugnayan sa military. Nakita sa detachment, nakita sa munisipyo, kausap na military, yung police. Yung mga ganong kaso, pinagbabatayan na. Nire-recommenda yung mga palilipasin 1 buwan, 2 buwan. Mamaya bababa yung approve ng nakatataas doon. Sige, isparuhin yan. Minsan, wala pang approve, binabanatan na rin namin. Dahil sa galit kami. Dahil kami, dadalawa, tatatlo. Hinahanap kami ng daming sundalo. Ang suspetya namin, tuturo kami ng mga madaldal doon. Dukutin namin minsan sa bahay, barilin namin sa bahay. Yan, sa tingin ko noon, makatarungan dahil ako'y nandoon. Nagpapahamak sila eh. Pero kung isi-shortcut natin doon sa bakit ako nabihag ng NPA, para sa akin
mukhang hindi makatarungan yung ginawa namin noon dahil hindi rin makatarungan ang ginagawa rin sa amin. Parang ganun sa maikling kwento. So, sa bali sa pagka tinagal-tagal mo bilang miyembro nga nung